nagbigay ng buhay sa atin. Halina at lumapit sa Panginoon. Halina at lumapit sa ating Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaisa ng buong simbahan, sama-sama po nating gunitain ang lahat ng mga pumanaw na Kristiyano. Upang tayo maging marapat sa misa, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan upang sa pagpapahayag ng aming pananampalataya sa anak mong nabuhay mula sa mga patay, ang aming pag-asang manabik sa pagkabuhay ng mga lingkod mo ay tumibay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, naghandog si Judas ng 4 na librang pilak bilang pantubos sa kasalanan ng mga yumao sa paniniwalang sa pamamagitan nito makakamit ng mga namatay ang kapatawaran ng kasalanan at muling pagkabuhay. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, nagpalikom si Judas, ang pinuno ng Israel, na mga kaloob na umabot sa halagang 4 na librang pilak at ipinadala sa Jerusalem upang ihandog na pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na. Dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namamatay na nanatiling tapat ay tatanggap ng dakilang gantimpala. Ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umiibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok yaong ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamatay. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Ang buhay ng mga tao'y parang damo ang katulad. Sa parang ay lumalago na animo ay bulaklak. Kapag ito'y nahanginan, nawawala at nalalagas. Nawawala man din ito at hindi na namamalas. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sino man sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Yaong magtatamo nito'y ang tapat sa Kanyang tipan at tapat na sumusunod
sa bigay na kautusan. Panginooy nagmamahal at mawain sa tanan. Sa ikalawang pagbasa, naniniwala si San Pablo na walang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos sapagkat si Kristo Jesus na muling binuhay sa kamatayan ang mamamagitan sa atin sa Diyos Ama. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay, kasama ang kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinihirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Hindi, ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasulukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lumapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalet Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Bukod sa pagdarasal, isa po sa malaking dahilan ng ating pag-alala sa mga yumao ay ang ating pagmamahal. Mahal natin sila, kaya inaalala natin sila. Hindi lang ngayong araw para sa mga patay, kundi sa maraming pagkakataon sa ating buhay. Hindi naman po kasi po pwedeng patayin ng kamatayan ng isang bagay na hindi namamatay. At yun ay ang ating pagmamahal. Sabi nga rin po ni St. Paul sa 1 Corinthians 13:13, "And now, only these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Where there is love, there is remembrance."
And so, our dead will never be dead, especially in our heart, unless we forget them. And that will never happen because we love them. Hindi natin makakalimutan ang mga yumao na ating minamahal. At sila din naman ay ganyan. Actually, ang ginagawa po natin ngayon ay isa sa mga turo ng ating simbahan na tinatawag na Communion of Saints. At sinasabi ng katuroang ito na hindi lamang tayo ang nagdarasal para sa mga yumao. Sila rin nagdarasal para sa atin, lalong-lalo na kapag sila'y nasa langit na. Inaalala rin nila tayo sa pagdarasal sapagkat tayo din ay kanilang minamahal. Ewan ko po sa inyo pero ito, sa maraming pagkakataon sa buhay ko, napapatunayan ko yung koneksyon ng pagmamahal ng mga nabubuhay at silang mga nauna ng pumanaw, yung pagdarasal sa isa't isa, yung pag-alala sa isa't isa. Ako, ilang beses na. Meron po akong minamahal na yumao, maraming taon nang nakararaan. Hanggang ngayon, lagi ko siyang naalala. Kapag umuwi ako sa amin, San Miguel, bibili muna ako ng flowers, tapos puntahan ko siya. Kahit malayo yung sementeryo sa amin at madalas traffic pa, puntahan ko siya. Naalala ko siya, kasi mahal ko siya. At sa tingin ko, ganun din siya. Meron kaming favorite number, number 22. Na kapag sa maraming mga magandang pagkakataon sa buhay ko, nakikita ko. Makikita ko sa phone, sa relo, sa daan, sa karatula, sa uniform. Ito. Lalong-lalo na kapag may mga pangit na nangyayari sa buhay ko, may ginagawa akong mali, madalas. Nakikita ko number 22. In fact, habang ginagawa ko itong sermon na ito, tinatype ko ito Naalala ko nga po siya at this point. Pag tingin ko sa cellphone ko, 10:22. Paano mo explain yun? As I said, sa maraming mga pagkakataon, na para bang sinasabi ng isang minamahal na yumao, hindi lang ikaw ang nakakaalala sa akin. Ako rin. Hindi lang ikaw ang nagdarasal para sa akin. Pinagdarasal din kita. Tunay nga yung sinasabi ng libro, Tuesdays with More. Death ends life, but not relationships. Tinatapos ng kamatayan ng buhay, pero hindi ang relasyon natin sa ating mga mahal sa buhay. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang kalooban ng Ama na tinupad naman ng anak. Kalooban ng Ama na huwag niyang hayaan na mawala isa man sa mga ibinigay sa Kanya, kundi ang bigyan sila ng bagong buhay. So wala talagang nawawala kapag namatay, nagkakaroon kay Kristo ng bagong buhay. Yun ang sinasabi sa ating ikalawang pagbasa, walang makapaghihiwalay sa atin kay Kristo, kahit ang pagkamatay. At dahil tayong lahat kay Kristo ay nakaugnay, silang mga naunang pumanaw at tayo na naritong patuloy na nabubuhay ay mas lalo pang nagkakaugnay. Sinabi ko kanina, yung example ko tungkol sa minamahal kong yumao. Sa palagay ko pa nga, mas kaugnay ko siya ngayon kesa noon. Mas marami siyang nakikitang nangyayari sa buhay ko ngayon kesa noon. Dahil siya at ako ay mas lalo nang magkaugnay sa ngalan ng Panginoon. Yun ang lagi kong sinasabi sa mga naiiwan ng mga minamahal nilang yumao. Naalala natin sila pero mas naalala nila tayo. Pinagdarasal natin sila pero mas pinagdarasal nila tayo. Nakikipag-ugnayan tayo sa kanila pero mas lalo silang nakikipag-ugnayan sa atin. Ito ang dahilan kung bakit sabi ko nga kanina, bukod sa pagdarasal, ang dapat nating ginagawang pag-alala sa mga namatay ay ang ating pagmamahal. Pagmamahal na naipapakita dapat sa ating buhay. Kasi baka naalala nga natin sila, pero patuloy naman natin ginagawa yung alam naman nating ayaw nila, nakasasakit sa kanila. Inaalala mo nga yung asawa mo, pero patuloy ka pa rin sa bisyo mo. Hindi mo na naalaga ang mabuti ang mga anak ninyo. Inaalala mo nga ang nanay mong namatay, pero patuloy ka sa iyong pagiging pasaway. Hindi ka nag-aaral ng mabuti, walang direksyon ang iyong buhay. Sinasagot mo pa ang iyong tatay. Inaalala mo nga yung anak mong namatay, pero pinababayaan mo naman yung iba mo ng mga anak na nabubuhay. Pumupunta nga kayo sa sementeryo para sa minamahal niyong pumanaw, pero hindi naman kayo magkasabay-sabay.
dahil mayroong magkakaaway. Anong klaseng pag-alala yan sa mga namatay? Kung patuloy nating ginagawa ang mga bagay na sa kanila ay patuloy na nagpapahirap o pumapatay. Anong klaseng pag-alala yan? Anong silbi ng ating pagpunta sa sementeryo, ng pagtutulos natin ng kandila, pag-aalay natin ng bulaklak kapag ganyan? In fact, kahit yung ating pagdarasal, kasi nga, di ba ang pagdarasal dapat galing sa ating puso, pusong nagmamahal. So anong magiging dating ng ating dasal kung hindi naman ito galing sa puso na totoong nagmamahal? Ito po sana ang makita natin. Isipin natin ang buhay na ipinapakita natin sa mga minamahal natin. Gayong sabi ko nga kanina, mas alam nila ang mga nangyayari ngayon sa buhay natin. Sana maging totoo talaga ang ating pag-alala sa kanila. Maging kalugod-lugod nawa, hindi lamang sa Diyos, kundi pati na sa kanila ang buhay natin na kanilang nakikita. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Kung di sapagkat mahal niya. ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, alam kong di ringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang pinagdaraan. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. ringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo po ako na maging totoo ako sa pagdarasal at pag-aalala ko sa aking mga minamahal na yumaon. At gayon din sa aking pagdarasal at pagpupuri sa iyo. Maging kalugod-lugod nawa ang buhay ko, yadsya mo ko sa mga tukso, sa mga problema na hindi ko kayang paglabanan. Pero sa lahat ng yan, mas maramdaman ko po sana ang iyong pagmamahal upang ang lahat ay aking makayanan at mamuhay ako ng kalugod-lugod sa iyong kalooban. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagal, maaring mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, kung lalapit kay Jesus.
Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at uhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Panginoon Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Mula sa iyo ang handog na ito, muli ay handog ko sa iyo. At bayan mo't maghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Kunin mo, Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay iyong kalugdan upang ang mga pumanaw ay mayakyat sa kalawalatian sa piling ng iyong anak, na kaugnay namin ngayon dahil sa kaniyang pakikisamang matapat bilang tagapamagitan, asama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan na ipag-asang sumisilay, ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin lumalakas ngayong aming natitiyak, kamatay lilipas dito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan, kami mamamatay pero sa iyo bukas mabubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay,
Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tigapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Nagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, Christmas. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluhan ng piging ng anak mong inihain at muling nabuhay, ang
Kinamtan niyang kapatawaran ng mga kasalanan na itamasahin nawa ng mga lingkod mong pumanaw na umaasang ikaw ay makakapiling kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Merciful One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Merciful One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Merciful One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na karandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa'yo walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, O aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo ay makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Salamat po sa inyong pakikisa at sa inyong mga tinutulong. Nagiging dahilan para makatulong din tayo sa inyo. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Nagpalain kayo kasama ng ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din.